ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:08 na sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, ini ang Headliners Was. Adlaw kadasang Martes, Hulyo 28, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Administrasyon ni Presidente Marcos Jr. nakatutok sa aligasyon sang anomalya sa flood control. Department of Energy ginasuportahan ang panawago ni Presidente Marcos Jr. sa Ipiralo. Disod mas pasangkaron ang ila programa sa pabalay. Rocket test launch ang Pilipinas natalana sa masunod nga tuig. Pagpadayon sang fuel subsidy program nga na-mentionar sang presidente sa Iasona, ginpasalamatan sang pila ka tricycle driver sa Iloilo City. Kapigadahon hindi na upang sa pagpabulong zero balance billing, dako ang nabulig sa mga pumuluyo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Administrasyon ni Presidente Marcos Jr. nakatutok sa aligasyon sang anomalya sa flood control. Ang detalye sang balita sa report ni WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhatagan importansya ni Department of Public Works and Highways o kon DPWH Secretary Vince Dizon sa ikalima nga State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok sa aligasyon sang anomalya sa mga proyekto sang flood control sa pungsod. Partikular ang malapit na pagpasaka sang kaso sang Office of the Ombudsman kontra kay anay House Speaker kag late Representative Martin Romualdez nga pakaisaman sang presidente. Suno kay Dizon, mathag nga nagapakita sang mabaskog na panindugan ni Marcos nga pagpatubangon sang salabton ang sinuman nga mapamatud-an nga nalakip sa anomalya bisan may personal pa ini na pag-ugyon. Gindugang na Secretary Dizon nga nagapakita inis nga prioridad sang administrasyon ang kaayuhan kag interes sang bilog nga pungsod kag sang tagsa ka mga Pilipino. Ginpasiguro sang opisyal nga padayon ang reforma sa sulod sang ahensya kag hindi maguntat ang gobyerno sa pagsulbar sang korupsyon kag magsabat sang sinuman na nakalakip diri. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Energy ginasuportahan ang panawagon ni Presidente Marcos Jr. tuhoy sa pag-amyenda sang Ipiralo. Ang detalye sa balita sa report ni WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Suportahan sang Department of Energy ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation Address o konsona tuoy sa pag-amend sang Electric Power Industry Reform Act o CON-EPERA Law. Ginpayag sang DOE nga husto gid ang tion para baguhon ang ninambitan nga layi agud magkaangkon sang patas nga gusto nga presyo sang kuryente sa merkado. Dugang pa sang DOE, nagasunod sila sa panawagon sang presidente nga hindi dapat ipasa sa mga consumers ang pila ka mga balaydan pareho sang systems loss nga dapat ang mga kumpanya mismo sang kuryente ang nagabayad. Ginsigurado man sang ahensya nga ipadayon nila ang pagpanindugan sa mga consumers kag sa patas nga sukot sang kuryente sa bilog nga pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang Department of Human Settlements and Urban Development kundi SUD, mas pasangkaron ang ila programa sa pabalay. Nagabalik si WVSU intern Realin May Cordero para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magapadayon ang pagpasangkad sang serbisyo sang Department of Human Settlements and Urban Development para sa ila programa sa pagbalay sa pungsod matapos naging kilala ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kadalagaan sang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o CON4PH program sa iya ikalima nga State of the Nation Address. Ginsambit niya na naglabot na sa masobra to nga kamilyon ka housing units ang napatindog, napunduhan o kung napanagtag na sa mga benepisyaryo. Suno sa DHSUD, 51% na ini sa target na 1.13 kamilyon nga housing units bago pa matapos ang termino sang presidente. Yara sa 81,295 ka housing units ang napanagtag paagi sa direct housing provision. 36,731 ka pamilya ang nabuligan sa idalom sang government housing financing programs, kag 125,667 ka housing units naman ang ginpatindog sa idalom sang expanded 4PH program. Suno kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang pagkilala sang presidente isa ka inspirasyon kag iya ginapasiguro nga padayon ang pagpahimaka sang ahensya kaupod ang ila mga shelter agencies para mas palaparon ang mga programa sa pagbahay sang gobyerno kag mas madamo mga pamilya sa pungsod Pilipinas ang mabuligan kag mahatagan sang mahilway, desente kag masarangan nga puloy-an. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Relin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Programa sa Solid Waste Management sa pungsod pabaskugon sang DENR. Nagabalik si WVSU intern Michael Jansen de la Cruz para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginsigurado sang Department of Environment and Natural Resources nga padayunon nila ang pagpabaskog sang mga programa sa solid waste management sa pungsod kasunod sang bilin ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya 2026 State of the Nation Address o konsona. Ilabi na ang pagkaayo sang mga programa sa idalom sang Ecological Solid Waste Management Act. Sa iya sona, ginpayag ni Presidente Marcos ang kinahanglanon niya i-update ang masobra 20 katuig nga Republic Act 9003 agud magsunod sa mga bag-o nga teknolohiya sa pagproseso sang basura lakip na ang waste to energy kag iban pa nga waste treatment technologies. Tuyo sang DENR nga mas ipatuman sang mga lokal nga gobyerno ang amo nga layi pinaagi sa pagpadamo sang mga Materials Recovery Facility o MRF kag sanitary landfill sa nanangaituay nga bahin sang pungsod. Dugang pa sang ahensya, padayunon man nila ang pagpanumdum sa publiko tuhoy sa husto nga pagseparar sang basura, pag-recycle kag iban pa nga maayo nga solusyon para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang rocket test launch ang Pilipinas natala na sa masunod nga tuig. Nagabalik si WVSU intern Michael Jansen de la Cruz sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginasuportahan sang Philippine Space Agency ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation Address o konsona tuoy sa natalana nga pinakauna nga sounding rocket test launch sa Cagayan sa tuig 2027. Ginatarget sang PhilSA ang amo nga test launch kaupod ang Department of Information and Communications Technology, Cagayan Economic Zone Authority kag mga private partners salin sa Pilipinas kag South Korea.
Ginfayag ni PhilSA Director General Gay Jane Perez nga pabor sang pungsod ang lokasyon sini para sa test launch bangod sang malapad nga bahin sang Pacific Ocean lapit sa equator nga nakaangay para sa hilway nga epesyente nga para sa rocket launch kag recovery operation. Dugang pa sang PhilSA, tuyo sang proyekto nga magbukas ang madamo nga oportunidad para sa aerospace industry, makadugang sa dako nga investment kag makahanas ang madamo nga Filipino experts sa space science kag rocket engineering. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagin nga balita, Congresswoman Jam Baronda ginhatagan sang passing rate ang SONA sang presidente. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Ginatagan sang passing grade ni Iloilo City Lone District Congresswoman Jam Baronda ang gitpatigayon nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Suno sa kongresista ang kalibang nga SONA sang presidente nagapakita sang kamatuoran nga dapat magpadayon ang pagtinguha kapag buligay agud matuman ang mga programa sang gobyerno para sa kaayo sang mga pumuluyo sa piyak sa mapagpanghangkat sa ekonomiya, geopolitical crisis kag krisis sa langis. Ginasuportahan man sini ang pahayag sang presidente nga dapat pasabton ang mga yara sa likod sang flood control scandal kag ibalik sa pumuluyo ang mga nakawat nga pondo gikan sa mga ghost project. Suportado man sang kongresista ang hinyo sang presidente nga pag-grant sang tax relief sa mga nagakita sang 350,000 pesos panubo pagpauntat sang sukot sa system loss charge sa electricity bill sa mga konsumidor kapag pasanyog sang nuclear energy program agud masolusyonan ang energy deficiency labi na sa Visayas grid. Bilang people's lawmaker, dugang pa ni Baronda, padayon siya nga nagabulig sa pagduso sa mga people first legislation kag madamo pa nga priority bill sa Kongreso santo sa programa sa administrasyon sa kaayuhan sang pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo PDRRMO Chief suportado ang Disaster Resilient Infrastructure Agenda ni PBBM. Ang detalye sang balita sa report ni Hope Turichante. Radyo Pilipinas Report. Positibo ang nangin reaksyon ni Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cornelio Salinas sa mga pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. tuhoy sa pagpabaskog sang Disaster Risk Reduction and Management sa iya ikalima nga State of the Nation address. Suno sa PDRRMO Chief, importante ang pagpunto ni PBBM sa pagpatindog sang resilient nga mga infrastruktura nga may ikasarang sa linog, landslide o kon baha. Pahayag niya, kung substandard o kung hindi disaster resilient ang edipisyo, posible nga mas madamo pagid ang kaswalidad sa tion sang linog o kung mga kalamidad. Samtang ginsiling man ni Salinas nga importante nga tikang ang pagmitlang sang presidente sa pagpanghanda. Lakip na diri ang pagpahamtang sa mga nagakaigo nga mga kagamitan na hanas nga mga personnel kag early warning system. Kung madumduman kabahin sa speech ni PBBM sa iya SONA nga sa bylaws ang reactive approach nangin proactive kag predictive na ang disaster management sa pungsod. Suno kay Presidente Marcos may ara na sang konsepto sang state of imminent disaster, hindi nga dapat hulaton pa ang kalamidad antes maghulag. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagin nga balita, 30 katuig nga manunudlo sa Iloilo National High School dako ang pagpasalamat sa Expanded Career Progression Program. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Finally, after 30 years of service, my dedication has finally been recognized. Ini ang pahayag ni Ma'am Irene Torrefranca, isa ka manunudlo, gikan sa Iloilo National High School matapos nga na-promote bilang Teacher 6 sa idalom sa Expanded Career Progression o kon ECP sa Department of Education sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, gimpahayag ni Torrefranca nga pinaagit sa ECP nahatagan sa kayunan ang mga manunudlo nga madugay na nga nag-aalagad sa pareho nga posisyon nga makapasaka sang ranggo kang makabaton sang kaangay nga pagkilala sa ila dedikasyon.
Nagsugod si Torre Franca sa Department of Education bilang Teacher 1 kaging promote bilang Teacher 3 sang 2012. Pagkaligad sa madamo nga tuig sang matutong nga serbisyo, gin-promote naman siya bilang Teacher 6 sini nga 2026. Dugang pa niya nga ang promosyon magahatag sa iya sang dugang nga inspirasyon, agud padayon nga mahatag ang iya pinakamaayo nga serbisyo sa mga estudyante kag sa publiko. First, I would like to express my deep gratitude to our dear President, President Ferdinand Marcos Jr. for the ECP program. Finally, after 30 years of service, my dedication has finally been recognized. So thank you so much. I started 1999 as teacher 1, and then the last promotion I had was 2012 as teacher 3. And now, after years, finally into teacher 6 position. Nabatian ang kabayan sang pahayag ni Torre Franca. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, isa pa ka manunudlo sa syudad sang Iloilo nagpasalamat kay Presidente Marcos Jr. sa pagtuman sang promosyon sa mga manunudlo pinaagi sa Expanded Career Progression. Nagabalik si Marian Grace Erenieta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Isa sa mga gin-highlight ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Lima nga State of the Nation address sa konsona, amo ang handom nga wala lang sang maestro o kung maestra nga magretiro sa ranggo nga Teacher 1 paagi sa Expanded Career Progression o kung ECP. Para sa elementary teacher nga si Ma'am Joanne Moscoso sang Iloilo City, isa ini sa mga saad sang administrasyon ni Presidente Marcos nga natuman na. Sunod kay Moscoso, pinaagi sa ECP, nabuksan ang mas madamo nga kahigayunan para sa mga public school teacher nga kaparehon niya nga magpasaka sang ila ranggo kag makabaton sang mas mataas nga sweldo nga dako nga bulig sa ila pa nga buhian. Nanging Teacher 1 si Moscoso sang 2005. Na-promote siya bilang Teacher 2 sang 2013, Teacher 3 sang 2024 kag sa ulihin nanging Teacher 6 pinaagi sa ECP. Sunod sa iya, bangod sa iya promosyon, mas nagdako ang iya inspirasyon kag determinasyon sa pagpatuman sa mga katungdanan sa sulod o kung sa man sa mga buluthuan. Isa si Moscoso sa kapin 8,500 ka mga manunudlo kag school heads sa Western Visayas nga na-promote pinaagi sa ECP kung sa diin mismo sa Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpanguna sang ila taking sa kapis. I am very, very grateful to our beloved President BBM Ferdinand Marcos because he has given us opportunities sa mga gurong kagaya ko na tumanda na sana sa Teacher 1 to Teacher 3. Ngayon, nagkaroon tayo ng Teacher 6, Master Teacher 1, or this ECP. This is very helpful to us kasi naging inspired din ang mga guro na gaya ko na mga medad na, sabihin naman natin na mga 50 and above na gumawa na mas galingan nila ang pagtuturo at mag-school pa rin sila at saka they will improve themselves personally and professionally. Nabatian ang kabayan sang pahayag ni Moscoso. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban paging nga balita, pagpadayon sang fuel subsidy program nga namensyonar sang presidente sa iya zona, ginpasalamatan sang pila ka tricycle driver sa Iloilo City. Nagabalik si Janelle Baclay para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Dako nga bagay ang pagsambit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. siya sona nga padayunon sining suporta sa gobyerno sa transport sector kasunod sa naeksperyensyahan nga oil crisis. Suno kay Rolly Gintibano, isa ka tricycle driver gikan sa barangay Banuyaw, Lapas. Nagalaom siya nga sigihon ang pagpanagtag sang fuel subsidy sa transport sector kasunod sang promisa sang presidente sa iya zona. Kumpiyansa naman ang mga miyembro sang ila asosasyon nga matugangan pa ang ila nabaton nga ayuda gikan sa DSWD kag sa lokal nga panguluhan sang Iloilo City. Sang second quarter karon nga tuig gyara sa 5,000 pesos nga fuel assistance ang nabaton sa mga driver gikan sa DSWD kag 1,000 ka pesos naman nga balor sang fuel coupon gikan sa Iloilo City Government. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Kapigadahon hindi na upang sa pagpabulong, zero balance billing, dako ang nabulig sa mga pumuluyo. Nagabalik si Marian Grace Ereneta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Indi na upang ang kapigaduhon sa pagbulong. Ini ang gimpahayag ni Alex Palmes sang Pasig City sa pagpatuman sang zero balance billing sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Gimpahayag ni Palmes nga indi na upang ang kakulang sang kwarta sa pagbulong kag naglaom siya nga mas madamo pa sa mga Pilipino ang makabenepisyo sa nasambit nga programa. Dugang paniya sang una madamo ang nahadlok magpakonsulta o kung magkadto sa ospital bangod sang dako nga gastuson. Apang paagi sa zero balance billing, mas madamo na ang may kahiginan nga makabaton sa nakakaigo nga serbisyo sa panglawas nga wala sang kabalakal nga dako nga balayran. Ang amay ni Palmes nga isa ka dialysis patient ang naospital sa sulod sang isa ka bulan sa isa ka pampubliko nga ospital. Apisar malawig ang iyang pagbilin sa ospital, wala sila sang ginbayran sa ginpagwa ini sa ospital bangod sang programa. Para kay Palmes, pamatuod ini nga indi balabag ang kakulang sang kwarta agud makabaton sa nagakaigo nga bulong kag serbisyo sa panglawas. Sa ikalima nga State of the Nation address sa konsona ni Presidente Marcos, gimpahayag niya nga naglabot na sa halos 3 ka milyon ang wala ginbayaran bisan piso sa ilang pagbulong bangod sa zero balance billing sa mga wards sang hospital sang Department of Health. Napakaganda at napapanaghabang ang zero balance billing. Alam natin lahat na sa oras ng pagkakasakit, ang unang inaalala natin ay hindi nagagaling, kundi kung saan tayo kukuha ng pambayad. Marami nang napauwi o hindi na nagpapagamot dahil sa kulang na pambayad sa ospital. Ang tatay ko kasi isang dialysis patient at na-hospital po siya na mahigit 1 buwan. At nagkaroon po kami ng bayarin na mahigit 100,000 piso. Pero lumabas po siya sa ospital na walang bayad. Kaya, napakalaking bagay dahil sa ilalim ng patakarang ito, hindi na pagiging hadlang ang kawalan ng pera para sa gamutan at pagpapagamot. Nabatian ang kabay sang pahayag ni Palmes. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagpain sang 25 milyones pesos nga pondo ang Iloilo City Government para sa pagbutang sang solar energy system sa mga evacuation center, iCare Center, kay iban pang critical government facilities sang syudad. Sino kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, gin prioridad ang among mga pasilidad bangod kinahanglan mapasiguro ang tayuyon nga supply sang kuryente ilabi na sa tion sang kalamidad kag emerhensya. Paagi sini suno sa alkalde, ang solar energy magahatag sang redundancy kag savings sa government facilities nga makakinot sa ginakonsumo nga elektrisidad. Kung mangin manubo ang balayran sa kuryente, mahimo naman magamit para sa iban pang serbisyo sang city government ang makinot nga pondo. Isa man ini sa long-term initiative sang syudad sa pagpreparar sa krisis sa enerhiya. Ilabi na sa nagataas nga presyo sang kuryente kag ang pagkabalaka tuhoy sa seguridad sang supply sang enerhiya. Sa karon, gina-finalize na sang city government ang listahan sang government facilities nga unahon sa pagbutang sang solar energy systems. Target nga matapos ang final list sa masunod nga bulan agud makapadayon sa bidding kag maumpisahan ang pagpatuman subong nga tuig. Suno kay Treñas, long-term goal sang syudad nga madugangan pa ang government facilities nga nagagamit sang solar energy. Ilabi na ang mga pasilidad nga importante sa disaster response kag emergency operations. Radyo Pilipinas News. DA kag DTI naglunsar sang Young Aspiring Agripreneurs Bootcamp 2026. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Pagtingog pwersa ang Department of Trade and Industry kon DTI kag Department of Agriculture kon DA sa paglunsar sang Young Aspiring Agripreneurs Bootcamp o kon YAAB 2026. Ang bootcamp ginpakigbahinan sang 47 ka pamatanon sa Western Visayas nga luyag magsulod sa agrinegosyo. Sa sulod sang 4 kadlaw ang mga partisipante nagpaidalom sa maid-id nga paghanas tuhoy sa entrepreneurial mindset, pagplano sa negosyo kag business pitching. Nagpasakop man ang mga pamatanon sa isa ka mock business pitching bilang pagpanghanda
para sa Young Farmers Challenge sang DA. Sa iya nangin mensahe, ginhatagan punto ni DTI Western Visayas Assistant Regional Director Romel Amihan nga ang pagtingob pwersa sang DTI kag DA nagahatag sang higayon sa mga pamatanon nga makatukod sa negosyo nga makabulig sa seguridad sang pagkaon kag pag-uswag sang mga komunidad. Samtang ginhangkat naman ni Ria Cristina Resol, OIC Chief sang DA Agribusiness and Marketing Assistance Division, ang mga tagpasakop nga magtukod sang pangmalawigon kag mapag-on nga negosyo halin sa ila tagsa ka konsepto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agriculture NIR naghatag sang 400 kapato kag itik sa Ata Tribe sa Cadiz City, Negros Occidental. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naghatag sang 400 kapato kag itik ang Department of Agriculture Negros Island Region o kun DANIR sa Cadiz Ata Indigenous Peoples Farmers Association sa Sitio Manara, Barangay Celestino, Villasin, Cadiz City. Ang bulig ginpatigayon paagi sa Amia Village Organic Farmers Association o kun ABOFA bilang kabahin sang pagpatuman sang sagip sa kaak. Katiuan sa nasambit nga interbensyon nga mapabaskog pa ang palangabuyan sa mga indigenous peoples o kun IP community. Nagpabutyag naman sang ila dako nga pagpasalamat ang mga katapos ang asosasyon bangod sa bulig nga ila nabaton nga makabulig pabag-o sang ila pangabuhi kag palangabuyan. Ginpasalig naman ni Reneboy Francisco, presidente sang nasambit nga grupo, nga ila halungan kag padamuon ang bulig nga dala sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga regional partners ang DA sa AMIA program nagtipon para sa mid-year assessment. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagtipo ng mga tiglawas ang nunay tuhay nga opisina sa rehiyon nga katuwang sa Department of Agriculture kun DA sa pagpatuman sang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o kun AMIA program. Ini agud ma-assess anangin pagpatuman sang programa sa una nga 6 kabulan sang tuig. Katuyuan sang pagtililipon nga mahibaluan ang mga nangin resulta sang programa sandig sa gintalan nga mga target. Mapaambit ang mga best practices kag mga estratehiya, maistoryahan ang mga bag-o nga pulisa, kag masolusyonan ang mga panghangkat nga makitaan sa pagpatuman sang programa. Debloan ngang AMIA sa programa sang DA nga nagatuyo buligan ang mga komunidad sa manguma kag mga mangingisda, agud nga mangin mas madinalagon kag malig-on sa piyak sa mga epekto sang pagbago sang tiyempo kag krisis sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. may bag-o nga executive assistant si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kadungan sang flag ceremony sa Kapitolyo, ginpakilala ng Provincial Administrator Urbanias kag Human Resource Management and Development Office o kun HRMDO Head Attorney Rene Valencia si Attorney Carol V. Espinosa Diaz bilang EA sang gobernador. Kung madudumaan si Espinosa Diaz, anay nagserbe bilang sangguniang panalawigan member gikan sa 5th Distrito sang 2016 tubtub 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alas 4:36. Agamayad to ang mabalita nga natipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas News Team. Para sa headliners buwas bungadlaw sang Martes, Hulyo 28, tuig 2026.
Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, kag Mr. Vermora Vintura sa transmitter. Ako naman ang inyo nangintag balita, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.